Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito para makahabol ka sa storya. Tara at mag-umpisa. Kinaumagahan, tumunog ang alarm clock ni Chinatsu, pero tila walang gana at wala sa mood si Chinatsu. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito? Lumabas at bumaba na si Chinatsu ng kwarto, at dito niya nakita si Taiki na nag-e-exercise at nag-stretching. Tinitigan at natulala siya kay Taiki, pero maya-maya, nilapitan niya ito at sinabing, "Wow naman, napaka-healthy living mo talaga, Taiki." Sumagot si Taiki at sinabing, "Good morning, Chinatsu. Hindi kasi ako makaupo lang dahil pakiramdam ko lalo akong kakabahan." Habang nagsasalita si Taiki, tila nakatitig at natutulala lang si Chinatsu sa kanya, hanggang sinabi ni Taiki na sa tingin niya, imbis na kabahan siya, sobrang excited niya ngayon. Nagulat si Chinatsu sa sinabi ni Taiki, kaya't sinabi niyang sasabayan niya si Taiki. Dahil dito, natulala si Taiki at tila may iniisip. Pagkatapos nito, sabay sila ng stretching, pero hindi mapigilan ni Taiki na tumitig at ma-appreciate ang ganda ni Chinatsu. Tinanong ni Chinatsu kung ngayon ba ang doubles nila. Sumagot naman si Taiki ng, "Oo, at bukas naman ang singles namin." Tinanong naman ni Chinatsu kung gaano kadaming tao ang nakakaabot sa inter-high. Sinabi ni Taiki na, isang doubles at dalawang singles na player. Nagulat si Chinatsu dahil napakahirap pala, dahil sa dami ng player sa badminton team, halos 2 tao lang ang makakapasok sa inter-high. Kaya nga, sagot naman ni Taiki. Sinabi naman ni Chinatsu, iba naman ang amin. Team sports kasi ang basketball, kaya lahat kami magkakasama makakapasok. Pero kahit na, sagot naman ni Taiki, alam kong hindi din madali ang inyo. At saka narinig ko na malakas ang Kagohara High. Sumagot naman si Chinatsu ng, oo nga, sigurado sila ang makakalaban namin sa finals kaya kailangan namin manalo. Bukas ang finals, di ba? Tanong ni Taiki. Oo, bukas na ang finals namin, sagot ni Chinatsu sabay ngiti. Dahil dito, napatulala at tila may bumabagabag na naman sa isip ni Taiki. Hindi na niya mapigilan ito, kaya't sinabi niya kay Chinatsu, "Chinatsu, may gusto sana akong itanong sa iyo bukas pagkatapos nyo." Napasagot naman si Chinatsu ng, "Ha? Hindi ngayon? Bukas pa?" "Oo, bukas," sagot ni Taiki. Ang bumabagabag pala sa isip niya ay ang nangyari sa kanila kagabi ni Chinatsu at Hina. Nang sinabi ni Taiki na bukas niya itatanong, ang sagot naman ni Chinatsu ay, "Okay, bukas na lang." "Pero ako, pwede magtanong ngayon." Nabigla si Taiki at nagtaka, kung ano yun. Tinanong ni Chinatsu kung meron bang cheer calls o kung ano ang sa badminton team. Sagot naman ni Taiki, oo meron. Ipan, siya. Ang ibig sabihin ng ipan, ay 1 full point. Ayun ang cheer namin. Hindi inasahan ni Taiki ang ginawa ni Chinatsu. Biglang nag-cheer sa kanya si Chinatsu at sinabing, "Taiki, ipan. Galingan mo ha." Sabay ngiti sa kanya. Natulala si Taiki at namula, hindi alam kung paano mag-react. Pero si Chinatsu ay nakatitig lang kay Taiki at nakangiti. Para hindi na maging awkward ang sitwasyon, dahil tila parang nagyelo si Taiki, biglang lumingon sa kabila si Chinatsu at iniba ang usapan. Sinabi niya, "Wow, sobrang nakaka-refresh ang workouts ngayon, ha?" Lamingga rin si Taiki sa kabila, habang namumula, dahil palaging pinapakabog ni Chinatsu bigla ang dibdib niya. Papasimula na ang doubles nila Taiki at naghahanda na ang mga player sa gymnasium kung saan gaganapin ang tournament. Sobrang dami ng players dito, at lahat ay porsigido at desidido para manalo. Si Taiki naman ay sobrang init na init dahil mid-June pa lang, at ganoon na kainit. Kaya nga, sagot ni Haruo, at saka hindi pa natin pwedeng buksan ang mga bintana. Napatingin si Taiki sa mga players at sinabing, ganito pala ang atmosphere ng tournament. Sobrang focused ang lahat. Hindi niya alam kung bakit na-excite siya at nagugustuhan niya ito. Si Haruo naman ay tinitingnan ang schedule ng mga laban. Maya-maya, tumayo na si Haruo at aalis, pero tinanong ni Taiki kung saan siya pupunta. Kaya't sinabi ni Haruo, "Halika, sumama ka." Humanap sila ng magandang spot dahil manunood pala sila ng laban. Napaisip si Taiki kung sinong player kaya ang papanuurin ni Haruo. Nagulat sila, pati ang mga tao, nung tinawag na ang pangalan ni Hyodo, ang player na tumalo kay Haruo.
Hindi makapaniwala ang ibang mga player sa aura ng Hyodo pair na ito dahil tila ibang level. Napabilib din si Taiki dahil unang beses niyang makita si Hyodo, ang taong kahit isang beses ay hindi pa natatalo ni Haruo. Habang naglalakad, napansin ni Hyodo si Haruo at sinabing, "Hindi ko inexpect na makita ka dito, Haruo. Pumunta ka ba dito para matalo?" Pero si Haruo ay hindi magpapatalo sa trash talk na ito kaya't sinabi niya, "Dapat sa'yo ko sinasabi yan, Hyodo, dahil kukunin ko sa iyo ang trophy." Nagpatuloy pa sa pagta-trash talk ang dalawa, hanggang tinawag na si Hyodo ng kanilang coach. Pero bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe kay Haruo, sinabi niya, "Alam kong andito ka para kumuha ng strategies at aralin ang galaw ko." Sabay alis na nag-iwan ng kaba at pagkabigla sa dalawa. Napakataas ng kumpiyansa niya, sabi ni Taiki. Kaya't sumagot si Haruo, "May rason yan. Ang kaya ko lang ay trick shot, pero si Hyodo, kaya niyang tamaan ang trick shots at direct shots. Kung ihahantulad mo ito sa isang video game, ang skill, sense, physical, at speed niya ay maxed out na. Ang lalaking yan ang pinakamalakas at pinakamagaling." Nagsalita ang mga manunood sa tabi nila tungkol sa sobrang galing ni Hyodo. Sabi nila, kapag siya ang kalaban mo, mawawalan ka ng lakas para lumaban. Naawa sila sa mga nakalaban ni Hyodo, hindi dahil hindi sila magaling, kundi dahil kung hindi si Hyodo ang kalaban nila, malayo ang mararating nila sa tournament. Sinabi pa nila na future Olympian si Hyodo. Nakatulala si Haruo habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng mga manunood, pero nagulat siya nang makita niya si Taiki na hindi kinakabahan at tila sobrang excited. Pinakinggan niya ang mga sinasabi ni Taiki dahil nakikita niya ang mga mali ng kalaban ni Hyodo. Kaya't sobrang na-excite siya at sinabi niyang gusto niyang subukan na siya ang lumaban. Dahil dito, napangiti si Haruo sa kanya. Pero agad na sinira ni Haruo ang excitement ni Taiki at sinabing, "Madaling sabihin, mahirap gawin. Na-realize ko na kung gaano siya kalakas. Tara na, mag-warm up na tayo. Tawagin ko si Nishida para siya ang mag-record ng laro." Pero alam ni Taiki na depressed si Nishida dahil natalo sila. Habang naglalakad si Taiki mula sa banyo, may nakita siyang isang lalaki na natutulog sa bangkuan at nakalaglag sa sahig ang wallet nito. Napagtanto ni Taiki na kailangang sabihan ng lalaki kahit natutulog ito. Kaya gin-ayos ito ni Taiki at sinabing nahulog ang wallet niya. Nagpasalamat ang lalaki sa kabutihang ginawa ni Taiki. Umalis na si Taiki dahil tinawag na siya ni Haruo. Pag-alis ni Taiki, sinabi ng lalaki, "Ang bait ni Taiki." Maya-maya, tinawag siya ng teammate niya. Ang pangalan niya ay Yusa, isa sa mga kakampi ni Hyodo. Sinabi ni Yusa na ang mga kagaya ni Taiki ay hindi magaling sa badminton. Sa loob ng gym, pinapagalitan si Yusa dahil tinatamad na naman ito at pinaglalaroan ang mga strings ng racket. Sinabi ng coach kay Yusa na kailangan nilang i-cheer ang match ni Hyodo. Pinagalitan pa siya nito dahil dapat nanonood siya sa mga senior niya para matuto. Nagpunta sila sa laban ni Hyodo. Ang score ay 16-9. Sinabi ng mga kasamahan nila Hyodo na madali nilang mapapanalo ang laban. Ang kalaban pala nila Hyodo ay sina Taiki at Haruo. Bumulib ang iba sa potential ni Haruo at sinabing kung lumipat si Haruo sa eskwelahan nila, mapapartner siya kay Hyodo at makakarating sila sa nationals. Napansin din nila si Taiki at sinabing, hindi ba first year pa lang siya? Ngunit kahit ganoon, tambak pa rin sila. Sumagot naman si Yusa at sinabing, sa tingin ko, hindi basehan ang score nila sa tunay nilang kakayahan. Sa totoo lang, maganda ang laro nila ngayon. Kung makahanap sila ng finishing move, baka may tsansa pa silang manalo. Nagulat ang lahat dahil nahuhuli ni Taiki ang mga atake ni Hyodo. Nagka-momentum sila, at unti-unting nakahabol. Natuwa si Haruo at sinabing, "Nice one, Taiki." Sumigaw si Nakasahara at ang teammates nila para i-cheer sina Taiki. Tumitindi ang laban, at nagka-momentum na sina Haruo at Taiki. Sobrang bumilib ang lahat kay Taiki dahil nakakasabay siya sa mga halimaw na ito kahit first year pa lang siya. Nasasalo ni Taiki ang mga tira ni Hyodo at naging agresibo sa pag-atake. Tumira si Taiki ng sobrang galing na si Hyodo mismo ay nagulat at hindi nagawang masalo ito. Pero sa kasamaang palad, out of bounds ang tira ni Taiki, na naging sanhi ng pagkatalo nila sa unang round. Habang nagpapalit sila ng pwesto, dismayado si Taiki dahil muntik na silang makahabol.
Naiisip niya na kung naipasok lang niya ang crucial point na yun, baka ibang kwento ang resulta. Biglang natigil si Taiki nang tinapak siya ni Haruo sa likod at sinabing, "Focus ulit tayo. Huwag ka nang madismaya, may second round pa." Bumilib naman ang kabilang team dahil sa ginawang laro ni Taiki at Haruo. Nakahabol sila at naging close game pa. Natuon din ang pansin ng lahat sa smash ni Taiki, kung pumasok yun, napaka-imposibleng depensahan. Kinagabihan, umuwi na si Chanotso galing eskwelahan. Sinalubong siya ng nanay ni Taiki para i-congratulate dahil nakaabot sila sa finals. Sinabi ng nanay ni Taiki na aalis muna siya para bumili ng ulam. Pero bago umalis, tinanong ni Chanotso kung kamusta ang laban ni Taiki kanina. Mukhang natalo sila, sagot ng nanay ni Taiki. Pinuntahan ni Chanotso si Taiki at naabutan niya itong nakadukdak at natutulog. Umupo si Chanotso sa gilid ni Taiki at tinitigan siya. Habang pinagmamasdan si Taiki, sinabi niya sa sarili na gusto niyang i-comfort si Taiki. Dito niya napansin ang nakasulat sa notebook ni Taiki, "Sa susunod, itatama ko na ang smash ko." Sumaya si Chanotso sa nabasa niya at sinabing, "Oo, alam kong kaya mo yan, Taiki," habang nakatitig at nakangiti. Lumipas ang ilang oras at dumating na ang nanay ni Taiki, kaya ginaisang na siya. Paggising ni Taiki, sinabi niya, "Parang napanaginipan ko si Chanotso." Nagulat siya nang makita niyang may sinulat si Chanotso sa notebook niya. Napangiti si Taiki at sinabing, "Pati ba naman ang sulat mo, kayang palakasin ang loob ko." Ang nakasulat sa notebook ay, "Alam kong kaya mo yan, Taiki. Kadami ng sinulat mo na sa susunod, itatama ko na ang smash ko." Kinabukasan, habang tinitingnan nila ang schedule, sinabi ni Haruo, "Makinig ka, Taiki. Ako ang makakalaban mo sa finals. Pero bago yun, kailangan mong talunin si Hyodo sa semifinals." Kahit na natalo tayo sa, agad pinutol ni Taiki ang pagsasalita ni Haruo at sinabing, "Okay lang yun. Ibibigay ko ang lahat ko para manalo." Sabay alis. Iniisip ni Haruo, "Akala ko malulungkot si Taiki dahil sa pagkatalo namin sa doubles at higit sa lahat, ang makakaharap niya ay si Hyodo. Pero hindi pala, iba ka talaga, Taiki." Habang naglalakad, sinabi ni Taiki sa sarili, "Mananalo ako. Kahit na ang kaharap ko pa ay national player. Hindi ako sesuko, ibibigay ko ang lahat ko." At alam kong ganun din si Chanotso. Sa kanyang unang laban, agad natapos ang laro. Ang score ay 21-11 at 21-13. Ang nanalo ay si Yusa mula sa Sochi High. Hindi alam ni Taiki ang nangyari dahil sobrang overwhelmed siya. Bigla siyang natauhan, ngunit hindi pa rin niya lubos na matanggap na tapos na pala ang laban. Hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang dismayado. Dumating si Hina at nagulat. Sinabi niya, "Tapos na agad ang laban?" Tinanong niya si Kalbo, "Hindi ba meron pa silang laban? Kagaya ng second game, para kalabanin ng isa pang natalo." "Oh, second chance game. Kasi alam ko, hindi pa tuluyang naka-warm up si Taiki." Sinagot siya, "Walang ganun." Sumagot naman si Hina, pero sobrang nagpursige at dugot pawis ni Taiki ang binigay para dito. Sinabi ni Kalbo, "Wala ganun talaga. Bilang atleta, dumadaan lang parang kidlat ang isang tournament. At saka, hindi ka na-recognize o nananalo dahil lang binigay mo ang todo mo at effort. Ayun ang katotohanan sa landas na ating tinatahak." Habang naririnig ito, halata ang lungkot sa mata ni Hina para kay Taiki. Sa locker room, nakita ni Hina si Taiki na nakaupo. Halata sa mukha niya na sobrang dismayado. Si Hina naman ay nakatayo lang, nalulungkot para kay Taiki. Hindi na nakatiis si Taiki at sinabing, "Magsalita ka naman. Ano to, red light, green light?" Kaya nagsalita si Hina at lumapit kay Taiki. Sinabi niya, "Ano, hindi ako naglalaro ng mga pangbata na ganon." Sumagot naman si Taiki, "Alul, mahilig ka kaya sa mga pambata?" Agad namang sagot ni Hina, "Ano ba yan, sasabihin mo pa talaga yan sakin? Dinalan pa naman kita ng pagkain." "Hala, talaga ba?" sagot ni Taiki. "Gumawa ka talaga ng bento para sa akin?" Ngumiti si Hina habang namumula ang kanyang pisngi at sinabing, "Syempre. Alam kong sobrang nagpersige ka Pero tulad ng tipikal na duo nilang dalawa, nag-asara na naman sila." Sa halip na mag-thank you, sinabi ni Taiki, "Wow, dismayado na nga ako kanina. Ngayon, nadagdagan pa ng kaba dahil sa pagkain na to."
Biglang naglabas ng masamang enerhiya si Hina at sinabing, may sinasabi ka ba, ugok? Wala, sagot ni Taiki. Masaya lang ako. Maya-maya, binuksan na ni Taiki ang pagkain at nag-sorry kay Hina, dahil naabala pa siya sa pagdala nito. Seryosong sumagot si Hina. Okay lang yun, Taiki. Habang kumakain, sinabi ni Taiki, minsan naiisip ko na sobrang baba ng skill level ko, parang hindi ko abot ang makaabot sa inter-high. Pero ang pagkakaroon ng mataas na pangarap ang nagtutulak sa akin. Napangiti naman si Hina habang maijing nakikinig sa saloobin ni Taiki. Patuloy sa pagsasalita si Taiki at sinabing, dahil sa goal kong yun, wala na akong choice kundi mag-improve. At sa tingin ko, nag-improve naman ako. Nanalo nga ako ng isang laro kay Haruo. At ang nakakabaliw, naisip ko pa na baka kaya kong ang umabot sa inter-high. Natulala si Hina kay Taiki, namumula habang sobrang bilib sa kanya. Sa loob ng tournament, matindi ang laban ni Hyodo at Haruo. Sobrang bilib ang mga tao, at napapasigaw sa dikit na score ng dalawa. Bilib din ang mga scout, lalo na kay Hyodo, at sinabing mukhang magiging champion na naman ang Sachi High ngayong taon. Wala sobrang lakas talaga ni Hyodo, ani nila. Sinabi rin nila na magaling si Haruo, at impressive na nakaabot siya sa inter-high kahit second year pa lang siya. Sa susunod na taon, gagraduate na si Hyodo, kaya siya ang magiging number 1, pero may isa pang may mataas na potensyal, si Yusa mula sa Sachi High. Natapos ang laban at natalo muli si Haruo kay Hyodo. Kinagabihan, pagkatapos ng tournament, gigil na gigil si Haruo at sinabing, dudurugin ko si Hyodo sa inter-high. Hinahanap niya si Taiki para ilibre sana ng pagkain, ngunit wala ito sa paligid. Sinabi ni Kalbo na umuwi na si Taiki, at sa tingin nila, sobrang lungkot nito. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Taiki sa sarili, hindi ako dapat manatiling dismayado. Kailangan kong mag-focus, mag-practice, at higit sa lahat, magpatuloy at sumubok muli sa susunod na taon. Napaisip siya, first year pa lang siya, kaya may second chance pa siya. Kahit wala na si Chanotsu dito. Habang papasok sa bahay, narinig niya si Chanotsu at ang kanyang nanay na masayang-masaya dahil nakaabot si Chanotsu sa inter-high. Natuwa si Taiki para kay Chanotsu, iniisip na natutupad niya ang kanyang mga pangako. Ngunit sa kabila ng saya para kay Chanotsu, hindi niya maalis ang bigat sa dibdib niya, dahil siya lang ang hindi nakaabot sa inter-high at hindi natupad ang sariling pangako. Hindi na niya kinaya at bigla siyang nagtatakbo palabas habang umiiyak. Kinabukasan, pinag-iisipan ni Taiki kung susuko na siya dahil na-reach na niya ang kanyang limit. Sabay sabi, lintik na exam ito. Sisabog na ang utak ko. Bakit bigla ang may exam pagkatapos ng tournament? Maya-maya, dumating si Kasahara at sinabing, hindi ka kasi nag-review, kaya nahihirapan ka. Sabay aya sa kanya, mag-practice na lang tayo. Habang naglalakad, nagrereklamo si Taiki, may practice pa pala tayo kasabay ng exam. Pagdating sa bahay nila, wala na talaga siyang lakas para mag-review, at ang kalalabasan ay wala siyang maisasagot sa mga exam. Sa kalalakad, nakasalubong nila si Hina, kaya tinawag siya ni Taiki. Pero tinignan sila nito ng masama at sinabing, "Huwag niyo akong kausapin. Wala nang space ang utak ko para makipag-usap sa mga baliw na kagaya niyo." Lumalabas na pati pala si Hina ay halos mabaliw na rin dahil sa exam. Dahil dito, natuwa si Taiki dahil hindi siya nag-iisa. Pagdating nila sa gym para mag-practice, napansin nila na naroon na pala ang women's basketball team at nag-eensayo ng matindi. Sinabi ni Kasahara na meron na lang 2 buwan ang team nila bago magsimula ang nationals. Dagdag pa niya, kahit sa gabi ay may schedule na rin sila ng practice. Natulala si Taiki sa sinabi ni Kasahara. Nalaman niyang masaya siya para kay Chanotsu pero may halong lungkot dahil hindi siya nakaabot sa nationals. At pagkatapos nito, aalis na si Chanotsu. Kaya bigla niyang sinabi, okay, dapat tayo din mag-grind at magpursigi. Itigil na natin ang letcheng pagre-review na ito at tayo na't mag-practice. Pero ang dalawa ay alam nilang sobrang down at malungkot pa rin si Taiki dahil sa pagkatalo niya sa prefectural. Alam din nilang pinipilit niya itong itago at magpanggap na okay lang siya. Sinabi ni Hina, siguro awkward sila sa bahay dahil si Chanotsu ay nakaabot sa nationals, pero si Taiki ay hindi. Sobrang nalungkot si Hina para kay Taiki. Sinabi naman ni Kasahara,
Mukhang hindi pa kaya o hindi pa nakakausap ni Taiki si Chinatsu, lalo na dahil sa napakaraming exam kasabay ng matinding practice. Ganun ba? Sagot ni Hina habang tinitignan siya ni Kasahara, dahil alam nitong nalulungkot din si Hina. Kaya't sinabi ni Kasahara, magiging okay lang si Taiki. Kahit ilang beses siyang bumagsak, patuloy siyang tatayo at lalaban. Ganong klase ng tao si Taiki. Tama ka, sagot ni Hina. Maya-maya, tinipon ng badminton team para i-congratulate si Haryo dahil umabot ito sa Inter-High. Nagpasalamat din si Haryo sa kanyang mga kasama, at nagpalakpakan silang lahat. Pagkatapos nito, sinabi ng kanilang coach na magsulat sila sa papel ng kanilang mga goals at idikit ito sa pader. Malalim at pinag-isipan ng husto ng bawat isa ang kanilang ilalagay. Ang inilagay ni Kasahara ay maging matapang at matalino sa mga desisyon. Si Nishida, na tinatawag nilang kalbo, ay nagsulat naman ng makaabot sa Inter-High. Samantalang ang kay Haryo ay manalo sa Inter-High ngayong taon. Nap-icon si Kalbo dahil nilagay ni Haryo ang kanya sa ibabaw ng sulat niya. Pero sinabi ng isa nilang kasama na ang kay Haryo ay nasa taas ng bubong. Dahil dito, nagtawanan silang lahat. Samantala, si Taiki naman ay seryosong nagsusulat mag-isa. Idinikit niya ito sa pader, at ang nakalagay ay, mas gawing precise ang bawat smash. Habang naglalakad si Taiki, napansin siya ni Chinatsu. Natulala ito habang tinitignan siya. Kinabukasan, nagsimula na naman ang klase nila. Halos mabaliw-baliw si Taiki sa English class, samantalang si Hina naman ay tamang tulog lang sa gilid. Matindi pa rin ang pag-eensayo nila, habang pinagsasabay ang napakaraming gawain sa kanilang klase. Ganito ang buhay ng mga atletang estudyante. Ganoon din si Chinatsu, na nagpupursige sa kanyang pag-eensayo. Sa bahay nila, ginagabihan si Taiki sa pag-aaral. Dahil sa sobrang daming gawain kasabay ng training, nakaramdam siya ng ubo at sipon. Pakiramdam niya, lalagnatin na siya. Bababa sana siya, pero narinig niyang dumating na si Chinatsu. Nagdalawang isip siyang bumaba dahil naiilang siya, at hindi niya alam ang sasabihin sa kanya. Kaya't nagpa siya na lang siyang bumalik sa kwarto at isarado ang pinto. Natulala si Taiki habang nakadukdak sa pinto, sa sobrang lungkot at pagkadismaya. Kinabukasan, natapos na nila ang lahat ng exams at practice. Nag-celebrate sila dahil nairaos nila ang buong linggong matinding gawain. Nagkayayaan silang kumain sa labas para magdiwang. Lumapit si Kasahara kay Taiki at tinanong, ano ang balak mong gawin ngayon? Sasama ka ba? Pero sinabi ni Taiki, pas muna ako, habang nanginginig at tila may sakit. Kaya tinanong ni Kasahara kung okay lang siya. Sumagot si Taiki, hindi lang siguro ako nakatulog ng maayos kagabi. Matutulog lang siguro ako, mawawala na to. At higit sa lahat, kailangan ko mag-practice ulit bukas. Pagdating sa kanilang bahay, agad na bumagsak si Taiki dahil sa sobrang sakit ng ulo niya. Sa tingin niya, may lagnat na siya. Sinabi pa niya, gusto ko sanang uminom ng energy drink kaso walang tao dito. Kailangan ko ring mag-ingat para hindi mahawa si Chinatsu. Sobrang nahilo at sumakit ang ulo ni Taiki, pero kahit nangyayari yun, naalala pa rin niya ang pagkatalo niya sa prefectural. Naalala rin niya ang mga sinabi niya kay Chinatsu at ang mga pangako nila sa isa't isa na makakaabot sila sa Inter-High. Naalala niya ang mga oras, dugo, at pawis na binuhos niya sa pag-eensayo. Sobrang nalungkot si Taiki, lalo na dahil nagtiwala at naniwala si Chinatsu na kaya niya, pero nabigo siya. Sabay sabi niya, wala talaga akong kwenta. Biglang sumagot si Chinatsu, huwag mong sabihin yan. Hindi totoo yan. Ang galing mo kaya. Nagulat si Taiki dahil naroon na pala si Chinatsu. Nang nahipo ni Chinatsu ang noo ni Taiki, sinabi niya, sobrang init mo. Agad nag-alala si Taiki at lumayo. Sinabi niya, lumayo ka, baka mahawa ka pa ng lagnat ko. Pero pinagalitan siya ni Chinatsu, okay lang. At dapat tahimik lang ang mga may sakit. Walang nagawa si Taiki kundi makinig. Bumaba si Chinatsu at nagluto para kay Taiki. Nilagyan niya ng cooler ang noo nito para bumaba ang lagnat. Nang matapos magluto, bumalik si Chinatsu dala ang pagkain. Sinabi niya, ipinagluto kita ng udon noodles. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Masaya si Taiki dahil unang beses niyang matitikman ang luto ni Chinatsu. Excited na siyang tikman ito, pero sa kasamaang palad, wala siyang panlasa dahil sa lagnat.
Na-miss niya tuloy ang pagkakataong matikman ang luto ni Chinatsu. Sinabi ni Chinatsu, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha, Taiki? Natulala si Taiki habang nakatitig kay Chinatsu. Tumitig din si Chinatsu sa kanya. Para ma-break ang awkward na sitwasyon, samubo na lang si Taiki ng pagkain. Sinabi niya, okay na ako. Pwede ka nang bumalik sa kwarto mo. Pero tumanggi si Chinatsu at sinabing, hindi ako aalis hanggat hindi ka nakakatulog. Habang nagbabasa si Chinatsu, namimili siya kung ano ang magandang gamot na ipapainom kay Taiki. Sabi naman ni Taiki, pero hindi pa ako inaantok. Kaya sinabi ni Chinatsu, edi pwede tayong mag-usap? Hindi kita masyado nakausap nitong mga linggong to dahil sa exam at tournament. At di ba sinabi mo sa akin na pagkatapos ng tournament, may itatanong ka sa akin? Sumagot si Taiki, ano? Sinabi ko ba talaga yon? Wala akong maalala, no. Sumagot si Chinatsu, meron kaya? Kunyari ka pa, iniiba mo lang usapan. Ang totoo, hindi matanong ni Taiki ngayon ang bagay na yon dahil nawala na ang lakas ng loob at tiwala niya sa sarili. Kaya sinabi ni Chinatsu, okay, sige, pwede ako na lang magtanong. Pumayag si Taiki, kaya sinabi ni Chinatsu, nakita ko kasi ang sinulat mong goal sa pader, mas gawing precise ang bawat smash. Ang akala ko, ilalagay mong goal ay makaabot sa inter-high. Kaya gusto kong malaman, bakit hindi yun ang nilagay mo? Sumagot si Taiki, naisip ko yun, pero napakadami kong maling smash na nagawa. Higit sa lahat, ang makaabot sa inter-high ay napakahirap. Napakababa ng kakayahan ko, lalo na noong dinurog ako ng napakagagaling na player sa tournament. Ang goal ko lang naman talaga ay manalo, pero hindi ko na maalaya na masyado na palang mataas ang pinapangarap ko. Nakatitig lang sa kanya si Chinatsu habang nakangiti. Nabigla si Taiki at tinanong, bakit? Pero lumalabas na hindi rin alam ni Chinatsu kung bakit siya nakatitig lang kay Taiki at nakangiti. Natapos na si Taiki sa pagkain, kaya pinainom na siya ng gamot ni Chinatsu. Sabay sabi ni Chinatsu, ikaw na ngayon ang new and improved Taiki. Kumapit ka lang sa mataas mong pangarap habang tinitignan ang sarili mong kakayahan ngayon. Nagpatuloy pa si Chinatsu, hindi ba sinabi mo rin sa akin noon na sobrang determinado ako? Pero pumasok din sa isip ko kung masyado na bang mataas ang pinapangarap ko, at kung imposible ba ito. Lagi kong naiisip yon, na baka mas mabuting tumigil na lang ako. Okay na siguro ganito, pero hindi ko kayang mag-isip ng ganon. Ang drive kong makaabot sa nationals ang gumigising sa akin araw-araw. Kaya kung may goal ka, kung saan mo gusto mapunta o ano ang gusto mong gawin, gusto kong pahalagahan mo iyon. Huwag kang matakot mangarap ng mataas kahit na mukhang imposible ito sa ngayon. Dahil ang pressure na ito ang magtutulak sa iyo, at magagamit mo ito bilang motibasyon para magpursige. Natauhan si Taiki sa mga sinabi ni Chinatsu at napaisip, ito ang nagustuhan ko sa kanya. Kaya sinabi ni Taiki, ay dadagdag ko ito sa goal ko na nakalagay sa pader. Biglang sumaya si Chinatsu at ngumiti. Nag-aayos na si Chinatsu ng pinagkainan ni Taiki, pero gustong tumulong ni Taiki kaya tumayo siya. Dahil sa sakit niya, na out of balance siya at natamba silang dalawa ni Chinatsu sa isang romantikong posisyon. Nagulat ang dalawa at natulala habang nagkatitigan. Nag-sorry si Taiki, pero si Chinatsu ay nakatulala lang at hindi umaalis. Muling nagsalita si Taiki, na out of balance ako, pero nanatiling nakatitig si Chinatsu sa kanya. Laking gulat ni Taiki nang hawakan ni Chinatsu ang mukha niya at tila hahalikan siya. Nagulat din ba kayo sa pangyayaring ito? Ano kaya ang gagawin ni Chinatsu sa susunod na episode? Sa tingin nyo, nahulog na bang tuluyan si Chinatsu kay Taiki? I-comment nyo sa ibaba. At dito na nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na kagaya nito.